Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa Acts chapter 2, verses 42 hanggang 47. Acts chapter 2, verses 42 to 47. And let us read, church. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together, and that all things in common. And they were selling their possessions and belongings, and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Church, this is the word of God for the people of God, for the glory of God. Tayo po ngayon ay makakaupo na. At tayo po ngayon ay makakasaksi at makakarinig ng salita ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng buhay ng ating puting pastor, si Pastor Ricardo Sarmiento. Pwede yung ibaba ito, no? Pwede yung ibaba. Sige po, good morning po sa bawat isa. At Happy Lord's Day po sa lahat. Pakibati po ang katabi. Happy Lord's Day, no? Yan po, totoo po na ang sabi ng Bible na napakaligaya at kahanga-hanga sa ating mga magkakapatid na nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid sa pananampalataya. Behold how good and how pleasant it is that brethren dwells together in unity. Kaya purihin po ang Panginoon, tayo po ay pinag-adya ng Panginoon na magsama-sama ngayon na may isang hangarin, layunin. Isa yung goal po natin ang bigyan ng pagsamba ang ating Panginoong Diyos, no? At isang opportunity na naman para sa akin na ako po ay makapagministeryo sa inyo ng salita ng Panginoon. Ito po isang karangalan para sa akin na manggagawa ng Panginoon, ang makapaghayag ng salita ng Panginoon. And ako po ay natutuwa at nakasama ko po kayong lahat sa umagang ito. Natutuwa ba kayo? Nakasama niyo ako? Yung katabi niyo ngayon, natutuwa ba kayo kasama niyo ngayon? Amen. Praise God. Kasi may mga simbahan, hindi nila gusto yung katabi nila eh. May mga simbahan, hindi sila natutuwa pag nakita nila yung isang kapatid nila sa pananampalataya, no? Pero tayo po ay dapat hindi ganun. Kaya nga, tayo eh, family. Kaya nga, tutuwa nga ako dun sa pamagat ng inyong fellowship family, di ba? F3, family, ano yung Pastor Dave? Faith Family Fellowship, no? Yung iba kasi, fake family fellowship. No, fake, no? So, hindi faith. Fake yung kanilang pakikipagtungo sa isa't isa. Kasi maganda po ito dahil ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa pamilya, sa isang iglesia. Kaya nga po ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay larawan ng unang iglesia. No, ito yung picture nung unang iglesia na binasa po natin sa Acts chapter 2 verses 42 to 47. Alam po ninyo na masaya, maganda na makakita tayo uli ng mga dati nating pictures. Tama po ba? Lalo na yung mga lumang-luma. Yung mga sinauna na mga litrato. Si Brother Abet tumutungo kasi siguro yung panahon niya black and white, no? Panahon ko rin black and white pa noon eh.
Noong mga time na yon. Yung mga kabataan ngayon, mapapalad kayo kasi colored na ang inyong mga pictures. Pero nung mga panahon namin, ni Nanang Peli, nilala, brother Abe, ako, si Tita Vilma, no? Yung mga panahon namin noon ay wala hong colored. Kahit po yung TV, hindi naman po colored. Yung picture lalo na, hindi po talaga colored yung picture nun. Yung mga panahon namin, pagka sinabing magpapapicture na tayo, hindi po ganun ang usapan. Ang sinasabi, tara at magpa-Kodak na tayo. Dahil ang camera po na ginagamit noon, ang pangalan Kodak, no? Tara mag-Kodakan tayo. Hindi ngayon magpicturean tayo, di ba? Pero noon, tara mag-Kodakan tayo. So masarap pong alalahanin yung mga dati, no, yung mga sinauna nating mga picture. Pag nakikita ko yung mga sinauna kong picture, ay natutuwa ako. Dahil sabi ko, uy, ang sarap alalahanin, balik-balikan. Lalo na kung meron kang maganda at masayang karanasan ng mga time na yon. Yung mga sinaunang larawan natin. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, masaya nating balikan yung larawan ng unang iglesia. Doon sa Acts chapter 2 verses 42 to 47, ito yung unang iglesia sa Jerusalem. Sa chapter 1 ng Acts, doon ay makikita natin na bago umakyat si Jesus Christ sa langit, kinumisyon niya muna yung kanyang mga alagad, no? Bago siya umakyat sa langit. Makikita natin yan sa Acts chapter 1, verse 8. Ang sabi po niya ni Christ sa kanyang mga alagad, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you." Ito po yung nag-resurrect na siya, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. "And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." So, nang si Jesus Christ po ay umakyat na sa langit, He sent the Holy Spirit na papalit sa kanya. That is why, nang si Apostol Pedro ay mangaral patungkol kay Jesus Christ, kung ano yung ginawa ni Kristo para sa mga taong makasalanan, that Jesus Christ died on the cross to bear the punishment in our place as a substitute. Tayo sana dapat ang magbabayad ng ating mga kasalanan, pero minabuti ni Jesus Christ na i-substitute ang kanyang sarili for our own behalf, for our good, no? Para sa ikabubuti natin. Then 3 days later, nagbangon siya muli mula sa mga patay upang kanyang ipatunay na siya nga ang Messiah, ang dakilang tagapagligtas. Na kung sino man ang maglalagay ng kanilang faith, pananampalataya kay Hesukristo, ay hindi na siya mapapahamak, bagkos siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At dito po sa sermon ni Peter, nagresulta po ito ng napakaraming conversions. Ang dami pong mga naligtas. Doon sa binasa natin, kung makikita ho natin, ang naligtas po dyan sa chapter 2 na yan ng Acts ay 3,000 na mga naligtas. In one sermon. Nyari, isang sermon na ganito. Ang naligtas, 3,000 tao. And sure yun, ligtas yun. Kasi sinabi rito, mga naligtas. Hindi naman mga nakapakinig lang, kundi mga naligtas na idinagdag sa gawain ng Panginoon. Ganito karami yung nadagdag. At sa pag-aaral natin sa passage na ito, nawa ay maging modelo para sa atin yung unang iglesia sa Jerusalem, dahil dito po ay makikita natin ang mga marks ng pagiging malago at malusog na iglesia. 4 po yung makikita natin dito, pero hindi ko po tatalakayin yung 4 kasi sosobra tayo sa 4 hours. 2 lang muna ngayon, 2, ha? Sa susunod na po yung 2 uli. Invite nyo na lang ako uli, ha? Sa susunod, bibigay ko sa inyo yung 3 tsaka yung 4. Yung 1 and 2 muna ngayon, okay? Sige po. Ito po yung mga pag-aaralan natin. Sa verse 42 tayo magko-concentrate. Ito po yung sinasabi doon sa unang iglesia, doon sa mga nadagdag sa iglesia, na itinalaga nila yung kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Yun yung una. Itinalaga nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. And that's what we call preaching
and teaching the Word. Preaching and teaching the Word. Pangalawa, ang ginagawa ng iglesia noon sa Jerusalem, itinalaga nila ang kanilang sarili sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Ang tawag natin diyan, fellowship. Fellowship. Pangatlo, itinalaga nila ang kanilang sarili sa pagsasalo-salo sa pagkain ng tinapay, na ang tawag natin diyan ay the Lord Supper, yung sakramento natin. At ang pang-apat, itinalaga nila ang kanilang sarili sa sama-samang pananalangin. And that's what we call corporate prayer. Ito po yung apat na bagay na mayroon yung unang iglesia sa Jerusalem na ginamit ni Lord upang maging means of grace, pamamaraan ng kanyang biyaya sa kalaguan at kalusugan ng iglesia sa Jerusalem. At sa umagang ito, iniilong ko po na ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng salita ng Diyos. At nais ko pong ilista ninyo po ito kahit sa notebook o mas maganda dito sa ating mga kaisipan upang ito'y magsilbing kalakasan natin sa ating pong araw-araw na pamumuhay sa Panginoon. Kaya tayo po ay humanda sa number 1 na ating pong pag-aaralan. Ulitin ko, dalawang bagay lamang po muna ngayon, yung number 1 at number 2. Number 1 na punto natin, itinalaga nila ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, and that is preaching and teaching the Word. Bago po tayo magpatuloy, nais ko muna sanang linawin sa bawat isa sa atin na pagka sinabi nating church, hindi po ito nangangahulugang building or gusali. Pag sinabi nating church, hindi ibig sabihin gusali or building. Maaaring sasabihin natin na dito tayo nag-worship service, dito tayo nag-held ng gawain natin, pero ito ay building. Hindi yun yung church. Dahil sa Bible, ang tunay na kahulugan ng church, ang ibig sabihin ay the called out ones, yung mga tinawag. Meaning, ang iglesia ay kalipunan ng mga mananampalataya, community, assembly of believers. Sa Greek word, ang tawag po rito ay ecclesia. Ecclesia, which is defined as assembly or community ng mga tinawag o hinirang ng Diyos. So wag tayong magkakamali na sabihin na ang church ay building lamang. Ito yung lugar na pinag-worshipan natin, pero the true meaning of church is tayo na mga tinawag ng Panginoon, na mga hinirang ng Diyos. Tayo yung tinatawag na church. Sa Bible, ang church ay tinawag na body of Christ. Lahat ng mga naglagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo para sa kanilang kaligtasan, sila ay inilagay saan? Sa pamilya. And that family is called the church. Alright? Nilagay ka sa pamilya. At ang pamilya na yun, ang tawag doon ay church. So napag-aralan natin, nung tayo po ay nag-oversight pa noon sa inyo, meron pong dalawang uri ng church. Pinag-aralan po natin yan. Yung una ay universal church, that's the indivisible church. And then the second one is the local church. Yun yung visible, yung nakikita. Ito yung pagtitipon-tipon ng lokal na iglesia, no? So yung pong dalawa po yung tinatawag patungkol sa church. Pag sinabing universal church, ito ay comprised of everyone who belongs to Christ. Sila yung mga tunay at siguradong mga ligtas. Before the foundation of the world, nakalista na yung kanilang mga pangalan doon sa Book of Lamb, no? Na talagang sila ay tunay na maliligtas. Na the universal church refers to the invisible heavenly assembly of all true believers. Ito yung mga tunay na mga mananampalataya that one day ay ikakasal sa ating Panginoong Hesukristo as universal church, no? Yun po yung sinasabi dito. Gaya ng tinutukoy natin na ang universal church ay yung mga mananampalataya ng Old Testament time pa, yung New Testament time pa, nung present time natin ngayon, hanggang sa future na magiging mananampalataya, sila ay kabilang sa universal church. They are united to Christ. Ang local church naman are gathering of people who claim the name of Christ. Gaya ng CCC,
gaya ng GTRBC, gaya ng GTCC. Ang tawag doon, lokal na iglesia or local church. Pero pansinin po ninyo ang sasabihin ko. Pakinggan ninyo. Ang members ng local church may or may not be members of the universal church, depending doon sa genuineness ng kanilang pananampalataya. Na merong kala natin, kasama pala natin sa church, yung pala ay hindi naman pala talaga siya miyembro ng universal church. Dahil hindi naman pala siya talaga naglagay at naglapat ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. That is why, depending doon sa genuineness ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, hindi po tayo nakakasiguro na ang lahat ng miyembro sa isang local church ay belong sa universal church or invisible church. Kasi nga, baka may mga members ng local church na hindi naman pala talaga nagkaroon ng tunay na pagkakakilala sa Panginoong Jesus. Alright? Siguro, naintindihan nyo, no? Kasi hindi naman nakikita ng church ang laman ng puso natin. Di ba? Maaring member ka ng church. Pero yun naman pala, sa totoo lang, ay hindi. Member ka lang pala ng girlfriend mo. Kasi nandyan yung girlfriend mo, kaya sumama ka. Nakimiyembro ka na rin, di ba? Kasi be-break niya ako pagka hindi daw ako nagpa-member ng church. So wala naman pala talagang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Sumasama lang, umaanib lang, nakikijoin lang kasi napilitan. Di ba? So hindi po talaga. And later on, lalabas yun. Talagang hindi talaga mananatili dahil hindi naman talaga siya tunay nakaanib ng iglesia. That is why yan po yung sinasabi ni John sa 1 John chapter 2, verse 19. Basahin po natin. Ang sabi ni John, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they are not of us. Sila ay umalis kasi ang sabi ni John, kasi hindi naman talaga sila sa atin. Yun ang sinasabi ni Apostle John. But of course, ang panalangin natin siyempre sa church natin, dito sa CCC, nawa sa ating local church, ang bawat miyembro ay belong din sa universal or invisible church kasi sila yung ating eschatological brothers and sisters in Christ. Pag sinabing eschatological, sila yung makakasama natin doon sa langit magpakailan pa man. Kaya yung katabi ninyo, titigan nyo na yan, dahil yan yung makakasama ninyo sa langit. No? Kaya tiis-tiisin nyo na rin. Kung makulit yan, magtiis na kayo, kasi habang buhay mo makakasama yan sa langit. No? So, ibig sabihin mga kapatid, na meron pong universal church at meron din pong local church. At ito yung local na iglesia doon sa unang larawan na pinag-aaralan natin sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Now, sa passage na ating binasa, sa mga naunang bersikulo, ay makikita natin na naitatag nga yung first church doon sa Jerusalem. Doon sa Acts chapter 2, verse 41. After ng mapanghamon na preaching ni Peter, ang sabi sa verse 1, so those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. 3,000, ang dami po nun. No? Siguro maituturing natin itong the first mega church doon sa panahon nila Pedro. Wow. Salamat, brother. Inom muna ako, saglit lang. At hindi lamang po yun, ang sabi po ng verse 47, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Sarap siguro nun, no?
Biro mo, araw-araw, may idinadagdag ang Panginoon na naliligtas sa inyong iglesia. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. Pero nais ko pong ipabatid lamang sa ating lahat, mga kapatid, totoo, ito ay larawan ng isang malusog at malagong iglesia. Pero, ang iglesyang ito still was not a perfect church. Hindi pa rin perfecto ang iglesyang ito. Kasi later on, dumanas din sila ng mga problema, mga pagsubok sa buhay, no, yung church na ito. So, wala ho kasing perfect church. Wala hong perfectong simbahan. Totoo po yun. Wala hong perfect na simbahan. At wala ho kayong matatagpuan. Kahit siyang lupalo po kayo mag-agilap, ay wala ho kayong makikitang perfecto na iglesia. Di ba maraming mga ganyan, yung mga church member, pagka may nakitang problema sa church, may problema yung church na, lilipat na lang ako sa iba. Lipat na naman siya sa iba. Kala niya naman perfect yung nalipatan niya, makikita niya na naman, may problema rin din pala rito. Lilipat na naman ako sa iba. Lipat na naman siya sa iba. Di ba? Lipat siya ng lipat, di ba? Kaya nga mga kapatid, pag mayroon kayong nakitang perfect church, huwag kayong magpapamember. Alam niyo kung bakit? Mawawala yung perfection ng church na yon. Kasi baka ikaw talaga yung problema. Kaya lipat ka ng lipat ng simbahan, di ba? So, ulitin ko, walang perfect church, pero merong model church. Pwede natin siyang gawing modelong iglesia. At ito yun. Ito yung church sa Jerusalem. Yung unang iglesia. Dahil dito makikita natin yung mga marka ng isang malusog at malagong iglesia na pwede nating sundan ang kanilang mga example. Ang sabi ng verse 42, they were continually devoted to the apostles' teaching. Nagpapatuloy sila sa paglalaan ng kanilang mga sarili. Bawat member, nagpapatuloy sila ng paglaan ng kanilang mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na hinahayag ng mga apostol upang sila ay matuto sa mga turo nito. So mga kapatid, napaka-mahalagang bagay even sa kapanahunan natin ang salita ng Panginoon. Dahil ito ay para sa ating ikalalago at ikalulusog. Ginagamit ng Panginoon ang kanyang word as means of grace para sa ating spiritual na kalusugan. Kaya nga napaka-importante na dinadaluhan natin yung mga worship services natin, ganito, kasi dito ang sentro ay ang paghahayag ng salita ng Panginoon, di ba? Yung mga Sunday school natin, inaatinan natin yung pagtuturo sa iglesia, no? Hindi yung binabaliwala lang natin o hindi yung pinagpapaliban natin ang mga bagay na ito kasi napakahalaga nito sa ating spiritual na buhay. At ang malungkot pa ay ipinagpapalit natin kung minsan yung ating worship service, yung ating mga gawain sa ibang mga bagay na hindi naman kasing halaga ng worship service at pakikinig ng salita ng Panginoon. And I doubt, nagdududa ako mga kapatid, kung meron kayong kayang iimbento na mas mahalaga pagsapit ng linggo kaysa sa worship service. Sa akin, wala. Wala akong kayang iimbento na mas hihigit pa kaysa ang pagdalo sa gawain ng Panginoon at matuto sa Kanyang salita. Wala na tayong may iimbento, mga kapatid. Kapag tayo po ay gutom na gutom, hindi ba? Gustong-gusto natin, kain na tayo agad, di ba? Pag tayo po ay kumakalam na ang sikmura natin, mamaya kumakalam na yung sikmura ninyo. Baka nga tingin nyo sa akin ay karne, di ba? Dahil kayo ay gutom na. Mahaba pa naman ang preaching. Hindi po, saglit lang po. Ang gusto natin, kakain na agad tayo. Kasi gutom tayo di ba? Pwede mo bang sabihin, uy, gutom na gutom ako, pass muna. Hindi, di ba? Pagka gutom ka, ang gusto mo, kakain na ako. Gusto ko ngayon na. Gutom na ako di ba? Yun ang gusto natin. Pero pagkakakain yung spiritual na buhay natin, pwedeng pass.
Pagkakakain, yung spiritual na pamumuhay natin sa Panginoon, pwedeng sasabihin natin, pas muna ako. Pastor, pas muna ako, ha? Di ba? Bakit? Wala, natamad ako eh. Di ba? Yung mga ganun lang. Pastor, pas muna ako. O bakit? Ang lambot ng higaan ko, yung sarap mo nang matulog eh. Di ba? Yung mga ganun. So, kung sa physical na bagay nga ay hindi tayo nagpapas, how much more dapat sa pagkain ng mga salita ng Panginoon? Kasi ito yung nagpapalakas sa atin, ito yung nagpapalago sa atin, ito yung nagpapalusog sa atin. Ano yung ilalaban natin kay Satanas pagsapit ng Lunes hanggang sa Sabado? Kung wala kang tangang-tangang salita ng Panginoon, napakaganda ng binasa natin sa awit. It's all about the statutes of our God, the commandments of God. It's all about the law of God. It's all about the Word of God. And even nabasa natin, sabi roon, itinatago ko sa aking puso ang iyong mga salita. I hid your words in my heart that I might not sin against you, O Lord. Itinatago ko ang mga salita mo sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. E paano kung hindi ka nakapakinig ng salita ng Panginoon? Anong itatago mo sa iyong puso? Ano ang ilalaban mo sa kaaway? Sa mga bitag niya, sa mga temptation niya. Ano yung panlaban natin? The Word of God is our weapon. Panlaban natin yan sa kaaway. That even the Lord Jesus Christ, ginagamit niya palagi ang salita ng Panginoon. Nung tinutok siya ni Satan sa wilderness, gumamit ba siya ng ibang mga pamamaraan? Hindi. Word of God ang pinanlaban niya. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. That is why ang Word of God ay napaka-importante para sa atin na mga anak ng Panginoon. Dahil ito yung nagpapalago sa atin. And even in our church, the Word of God, yung salita ng Diyos ang means ni God para lumago ang iglesia. The Word of God is the means of grace para lumago ang iglesia. You know what? Even Paul, kanyang binilinan ang batang pastor na si Timothy. Ang sabi niya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4, chapter 4, verses 1 to 5. Sabi niya, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, ang sabi niya kay Timothy, sabi ni Paul, inaatasan kita. Sabi niya kay Timothy. Ano yung atas ni Apostol Pablo? Sabi niya sa verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan ng napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Bakit? Bakit mahalaga yung salita ng Panginoon? Ang sabi ni Paul kay Timothy, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. That is why Paul, sinabi niya kay Timothy, darating ang araw kasi, hindi na makikinig yung iba. Ang gugustuhin na nilang pakinggan, yung nakakakiliti lang sa tenga nila. Yun lang, yung gusto lang nilang marinig. Pero pag pag-uusapan na ang kasalanan, ang kaparusahan, ang kabayaran ng kasalanan, ayaw na nila yun. Ang gugustuhin nila yung inner peace, yung mawawala ang problema, health and wealth, prosperity gospel, yan na yung mga gugustuhin nilang marinig. That is why sabi ni Paul, ipangaral mo ang katotohanan sa kanila.
Kaya ang sabi niya sa verse 5, ngunit ikaw, kay Timothy, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. So, ibig sabihin mga kapatid, napaka-importante kasi. Kaya nga yung pastor ninyo ay nag-aaral, nagsisikap. Di ba? Nagbubuhos ng panahon, naglulustay ng oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon para ituro sa inyo upang kayo ay hindi maligaw ng landas. Hindi naman siguro nagpapakahirap si Pastor Dave ng pag-aaral para lang ubus oras. Hindi po. Hindi po kami nagpapakahirap na mag-aral ng salita ng Diyos para lang mapagod tayong lahat. Hindi po. Ginagawa natin na iyon dahil meron tayong iisang hangarin, ang matuto at maging mas malalim pa sa pagkaunawa natin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. That's our goal. Mag-increase yung knowledge natin sa pagkakilala natin sa Panginoong Hesukristo. Mas lumalim tayo sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung hindi mo ito siniseryoso, kung hindi mo ito binibigyan ng pansin, hindi ka talaga lalago. Why? Because God revealed Himself through His written word. Hindi niya yun i-reveal, may nakita ako. May nakita ka, bakit ikaw lang nakakakita? Hala! Di ba? Hindi. God revealed Himself through His written word, sa kanyang mga salita. That is why kailangan mong makinig, kailangan mong magbasa, kailangan mong matuto sa salita ng Panginoon. Ngayon, kung hindi mo gagawin ito, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, hindi ka lalago. Hindi ka magiging malusog bilang isang Kristiyano. Because ito yung isa sa marka ng isang malusog na iglesia. Pag ang isang simbahan, ang pinipreach lang ay puro pera. O, may pera kayo? Sino may pera rito? Sasabihin ng pastor, di ba? O, bigay nyo sa akin. Tatanggapin ko yan. Di ba? Ganun minsan, hindi po yun gospel, that's prosperity gospel. And prosperity gospel is not a gospel. Another gospel na tumutulig doon sa tunay na ebanghelyo. Sino ba ang laman ng ebanghelyo? Pera ba? Kalusugan mo ba? Hindi. Si Kristo. That is why Paul says we preach Christ and Him crucified. Yun lang. Wala siyang idinagdag. Hindi niya dinagdag yung sarili niya na sabihin niya, ako lang ang ganito, yung mga experience ko lang ang paniwalaan ninyo. Hindi. Si Kristo lang at ang kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. So, the Word of God is napaka-mahalaga. That's the main means of grace na binigay ng Panginoon sa iglesia para mag-grow yung church at maging malusog. So, huwag niyong kalilimutan, lagi nating italaga ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And then secondly, panghuli na, itinalaga nila ang kanilang sarili sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. So, this is fellowship. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay devoted sa head, si Christ, yung body of Christ, si Christ yung head, pero inaalis mo naman ang sarili mo sa katawan, the church. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, devoted ako kay Christ. Wala ka naman sa church. Devoted ka sa Christ, kay Christ. Devoted ako sa aking Panginoong Hesukristo. Hindi ka naman member ng church. Di ba? Hindi mo naman nilalagay ang sarili mo sa pamilya ng Panginoon sa church. So, hindi pa pwede mangyari yon. That is why ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 25, malinaw, na sinabi niya sa mga mananampalataya, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo-dalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba.
Sa halip, palakasin ninyo ang inyong loob sa isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Huwag daw kaliligtaan ang beach. Hindi ko naman po sinabi masamang mag-beach siya. Pero ang sinabi, huwag daw kaliligtaan ang ating pagtitipon-tipon. Our fellowship. Napaka-importante. Di ba? Bilang mananampalataya. Ang Greek word po ng fellowship is koinonia. Koinonia. Ang ibig pong sabihin nito ay, koinonia means to share in common. Or it means togetherness. Pagsasama-sama, pagiging isa ninyo. Sa verse 46, dito ay makikita rin natin na araw-araw sila po ay nagkakatipon sa templo. And mga kapatid, isa sa mga esensyal na pagkakakilanlan ng isang iglesia na ayaw nating mawawala, even in our church, ito yung tinatawag nating fellowship. Pagtitipon-tipon, fellowship. Fellowship, siyempre, una sa Lord, pangalawa sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Makikita natin na ito yung ibinunga. Ito yung ibinunga nung tinatawag na pagtuturo ng mga apostol. Yung desire nila na makita nila yung kanilang mga kapatid sa pananampalataya, tuwang-tuwa sila. Therefore, sa kanila nga ay araw-araw silang nagpe-fellowship. Araw-araw, day by day, di ba? Gumupunta sila sa mga templo, sa mga bahay-bahay. Nakikita silang mga magkakapatid sa pananampalataya. Araw-araw, gustong-gusto nilang nakikita yung kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Kayo ba gusto nyo nakikita yan araw-araw? Di ba ayaw nyo? Di ba dapat gustong-gusto natin, yung desire natin, na makita ko yung mga kapatid sa pananampalataya. Kasi encouragement yun di ba? Para sa inyo, para sa pastor natin. Encouragement po yun na nakikita niya, yung mga members ng church ay nandiyan na nakasupport sa gawain ng Panginoon. Encouragement yun, lalong ginaganahan tuloy si Pastor Dave niya pagka nakikita talaga na ang mga bawat miyembro ay nandiyan na nagko-cooperate sa isa't isa. So, makikita natin yung katotohanan ng Panginoon patungkol sa bagay na yan. No? Nakatitiyak ako na dapat ay gugustuhin mo rin na makita ang mga kapatid mo sa pananampalataya. Sabi sa verse 44 nga, sa pinag-aaralan natin, verse 44, it says, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na parang sa lahat. No? So, hindi ko naman sinabing bigay nyo sa akin lahat ng ari-arian ninyo. Ang ibig sabihin, hindi lamang material possessions yung kanilang isinishare, but also their time was shared sa isa't isa. Naniniwala ako mga kapatid na kung tayo po ay may maayos ng samahan, magkakaroon din tayo ng malusog na relationship sa loob ng church. Sa Ephesians ay pinakita ni Apostol Pablo na ang iglesia ay gaya ng isang katawan. Na ang bawat member nito ay may kanya-kanyang role na dapat gampanan bilang katawan ng iglesia. Bawat isa ay may specific function na essential para sa kalusugan ng katawan. At ganito ang iglesia, ang ating church. Lahat tayo ay pinagkalooban ng gift ng Espiritu ng Panginoon para magamit natin sa iglesia para Para mag-benefit ang bawat isa. So, huwag kayong maniwala na wala kayong regalo ng Espiritu Santo. Kung kayo po ay Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, may gift na ibinigay sa inyo ang Panginoon. At yun yung gagamitin ninyo sa church. Para saan? Para sa sarili mo? Hindi. For the benefit ng mga kapatid natin sa pananampalataya. So gagamitin mo yung spiritual gift mo, hindi para mag-benefit ka, kundi para mag-benefit ang bawat mga kapatid mo sa pananampalataya. Kung wala ka, hindi magagamit. 'Di ba? Hindi nagiging beneficial kasi wala ka 'di ba? So pag wala ka, pinagkakaitan mo sila ng spiritual gift mo. So kaya nga napaka-importante yung togetherness, pagsasama-sama sa loob ng iglesia. Mayroong magpapastor na nagpipreach sa inyo, may nagwawalis ng sahig, may naglilinis, mayroong good encourager, di ba? May mga ganun Yung pagka nakita mo pa lang, nai-encourage ka na Kaka-encourage tong kapatid na to. Pero meron ding mga kapatid na pag nakita mo pa lang, nadi-discourage ka na
Ba't ko ba nakita to ngayon? Discouraged tuloy ako. Bumagsak yung balikat ko. Dapat po, nakaka-encourage po talaga tayong lahat bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. No, lahat tayo ay pinagkalooban ng gift para gamitin natin ito for the benefit of others. And we should be committed to one another. We should love one another to such degree na kapag ka sila ay nasasaktan, nararamdaman mo. To such degree na kapag sila ay may pain, nararamdaman mo rin. Pag nagkasakit sila, pag naproblema sila sa pamilya nila, ramdam mo rin. Di ba ang katawan nga, sumakit lang ang ipin, dama ng buong katawan. Di ba? So, ganun din sa iglesia. Pag alam mo na meron tayong kapatiran na nahihirapan, nagsisuffer, kung ano pa man, dapat nararamdaman din natin yung pain na yun. Nakiki-burden tayo doon sa kanyang kabigatan na dala-dala. At kung siya naman ay nagtatagumpay, ay natutuwa rin tayo at nagre-rejoice dahil siya ay nagtatagumpay. Natutuwa ba kayo pag nagtatagumpay yung mga kapatid niyo sa pananampalataya? Naiinggit yung iba eh. Di ba may mga ganyan? Pagka, ba't siya umaasenso? Ako parang hindi ah. Di ba naiinggit? Pero dapat hindi. Dapat pag tayo po nakikita natin yung kapatid natin sa pananampalataya, nagre-rejoice, nagagalak, nagtatagumpay, nagre-rejoice din tayo para sa kanila. Kasi kabahagi siya ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Mahal natin siya and we are committed na siya ay ipanalangin at lalo pa na i-bless ng Panginoon. No? Mga kapatid, ang paalaala lang sa atin, there's always hindrances. There's always hindrances to fellowship. May mga hindrances sa pagtitipon-tipon. Lahat tayo, inaamin natin, bawat iglesia may problema. Lahat. And the first and primary hindrance ng fellowship, alam nyo kung ano? Our own sin. Yung ating sariling kasalanan. Yan yung unang-unang hindrance para hindi na tayo makapag-fellowship sa iba. Why? Ano yan? Kung minsan yung sin na yan is yung sin of pride and selfishness. Yung hindrance na yan, yung kung minsan ay mind your own business. Wala akong pakialam sa iyo. Huwag mo rin akong pakialaman. Di ba? Because of pride. No? And second hindrance is yung maling definition natin sa fellowship. Nakala natin yung fellowship ay parang fraternity lang. Pagka hindi na maganda yung samahan, maraming problema, iwan na natin yan. Di ba? Hindi ganun po ang tingin natin dapat sa fellowship. Yung kayang-kaya nating iwan, lalo na kung may mga problema na. When our union with God suffers, our union with one another suffers also. And we must address our personal sins because mayroon itong malaking impact sa corporate na ating pagsasama-sama sa isa't isa. Corporate worship. Alam nyo mga kapatid, we live now of what we call hyper-individualistic society. Namubuhay tayo ngayon sa tinatawag na hyper-individualistic society. Yung mentalidad ng kultura natin ngayon ay masyado nang makasarili. Mind your own business and I will mind my own business. Parang Lone Ranger. Diba? Lone Ranger. Sa church, hindi dapat Lone Ranger. Dapat may fellowship tayo, may sama-sama. Mga kapatid, huwag tayong magpa-influence sa ganitong mentalidad, lalo kung ito ay patungkol sa iglesia. Because sa church, we need each other. Kailangan ko kayo. Kailangan ninyo ako. Kailangan natin ang isa't isa. In church, we need each other. Nakita ninyo yung mga sulat sa iglesia? Nabasa nyo na ba yung mga sinulatan sa iglesia?
Ano ang laging mga sinasabi roon? Ang sabi roon lagi, love one another. Edify one another. Encourage one another. Be committed to one another. Laging nakikita nyo, may one another. Hindi naman sinabi roon, one lang eh. One another. Ang ibig sabihin nun kasi, fellowship, church, love one another. Hindi ka mabubuhay ng ikaw lang. Kailangan natin ang isa't isa bilang malusog na iglesia, lumalagong iglesia. Kailangan natin yung mga bagay na ito. Dahil nga, kailangan natin ang isa't isa sa fellowship. Yung community sa Acts was so united yung community doon sa Acts. Because ang bawat Kristiyano sa unang iglesia, lagi nilang nakikita yung tinatawag na sense of responsibility. Lagi nilang nakikita yung tinatawag na sense of accountability toward one another. And as a church, let us remove the hindrances yung mga hindrances na ito, our selfishness and pride, tanggalin natin because, yun nga mga kapatid, because we need each other. Kailangan natin ang isa't isa. Tignan natin yung unang larawan doon sa church ng Acts sa Jerusalem. Meron silang pagtatalaga sa kanilang mga sarili sa pagtuturo ng salita ng Panginoon at meron silang pagtatalaga sa kanilang sarili sa pagtitipon sa mga kapwa mananampalataya. And hopefully, and by God's grace, maimbitahan uli ako para maituloy natin yung pangatlo at yung pang-apat, the Lord's Supper, the Sacrament, and the corporate worship as means of grace ng Panginoon para sa ikalalago ng kanyang iglesia. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Let us pray. Aming Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pangungunan nyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga salita na amin pong napakinggan ngayon. Naway magsilbing kalakasan po ito sa amin pong mga spiritual na buhay at ganun din, Panginoon. Baunin namin ito hanggang sa aming mga pag-uwi, Panginoon, upang ito, Panginoon, ang maging sandata namin sa lahat ng uri ng pakana, ng kaaway sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami maging victorious, Panginoon, sa buong isang linggo. And looking forward kami muli, Panginoon, na makasama ang mga kapatid sa pananampalataya, sa pagsamba, pagluwalhati sa aming Diyos na may likha sa amin, sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at para sa aming kaligtasan. Kaya muli, Panginoon, ay maraming pong salamat. Sa iyo ang kapurihan. In Jesus' name, amen and amen.